derived from the Greek papas, father. The title was first mentioned by Saint Ennodius 521 and has been in general use in the Western Church since the 11th century. Kita mo, unang-unang minention yan ni Ennodius 521, matagal lang lusaw si Pedro nung gamitin niya salitang Pope o Papa. At yan ginamit lang sa Western Church since the 11th century. 11 taon nang patay si Pedro nung gamitin yan sa Western Church. Ano nga sasabihin sa akin na unang-unang Papa sa Roma si Pedro? Pag hindi kayo pinagdadagukan ni Pedro no? Bagay dyan sa mga nagtuturo yan, dagukan ni Pedro bawal na ni Kristo yun Paano kayong papatawag si Pedro ng Papa sa Roma? Tingnan niyo yung invento yan. Kayong mga marunong, mga nag-aral, nakakaalam kunyari ng katotohanan. Lahat kayo nag-aral, may mga senador, may mga presidente. Huwag kayong paloko. Hindi totoo si Pedro ang kahalili ni ang unang Papa sa Roma tapos ang kahalili. Itong mga sumunod. Hindi totoo yan. Na-invento yan salitang Pope o Papa 521 AD. At ginamit lang yan ang Iglesia Katoliko noong 11th century. Ibig sabihin, sa ibigong taon after Christ, doon lang umpisa ang gamitin yung Papa na yan. Paano kayo paniniwalain na si Pedro unang Papa sa Roma? At hindi totoo sa Biblia na si Pedro ang nangangasiwa sa Iglesia. Nang pumanik na sa langit ang Panginoong Jesucristo, may kinilala si Pedro na mangangasiwa sa Iglesia. Si Pedro mismo kumikilala roon, hindi siya. Sino yon? Pakinggan nyo sa Galatia, Kapitulo 2, ganito ating mababasa sa 2:7. Kundi bagkus nang makita nila na sa akin ay ipinagkatiwala ang ebanghelyo ng di pagtutuli. Ito naman ang pagkakatiwala kay Pedro ng ebanghelyo ng pagtutuli, sapagkat ang naghanda kay Pedro sa pagka-apostol sa pagtutuli ay naghanda rin naman sa akin sa pagka-apostol sa mga Hentil. Tingnan mga kapatid na mag-aral ka lang, Tsaka yung mga intellectual class na Katoliko. Buksan nyo lang ang utak nyo. Kakahiya naman kayo, abogado pa kayo, dinantig yung pinagkakagalan nyo. Eto, si Pedro, apostol sa pagtutuli. Ibig sabihin ng pagtutuli, yun ang Israelites. Tandaan nyo. Si Pablo naman, ang inihanda siya, apostol sa mga di pagtutuli o sa mga Gentiles, yung labas sa Israel. Kasi ang tipan ng pagtutuli binigay sa Israel. Circumcision is given to the Israelites. And Peter is the apostle to the circumcision or to the Israelites. Apostle Paul is saying, yung naghanda kay Pedro ng pagka-apostol sa pagtutuli, siya ang naghanda sa akin sa pagka-apostol sa mga Hintil, sa Gentiles. Tingnan mo, paano mangyayaring si Pedro, ang unang Papa sa Roma, ang apostol na dapat kilalanin ng Roma, si Pablo? Paano siya naging unang Papa sa Roma? Hindi naman ang destino niya sa outside Israel. Siya ay para sa pagtutuli o para sa Israelita. Ang destino sa labas ng Israelita, si Pablo, sa mga Hintil. Kaya siya ang nangaral sa Roma, hindi si Pedro. Kabaguhan nyo, niluloko nyo ang sarili nyo. Basahin natin ang Roma 1:1. Sasalita si Pablo. Ang nagsasalita si Pablo. Ano ang sabi niya sa mga taga-Roma? Si Pablo, na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol,
ibinukod sa Ebanghelyo ng Diyos na kanyang ipinangako ng una sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa mga banal na kasulatan tungkol sa kanyang anak na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, na ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritu ng kabanalan sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ng mga patay sa makatwid bagay, si Jesucristo na Panginoon natin. Ay, Na sa pamamagitan niya ay tinanggap namin ang biyaya at pagkaapostol sa pagtalima sa pananampalataya sa lahat ng mga bansa dahil sa kanyang pangalan. Sa mga ito, kayo naman ay tinawag kay Jesucristo. Sa lahat ninyong nasa Roma, mga iniibig ng Diyos, tinawag na mga banal, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Jesucristo. nakita mo, sino nangangaral sa Roma? Si Pablo. Hindi si Pedro. Alam ko naman na nagsasabihin ko, siya ang unang papa sa Roma. Hindi nga niya destino yan. Paano siya naging papa ron? Naku, mag-isip naman kayo mga Katoliko. Lalo na yung mga intellects, hindi ko masisisi. Yung mga Katoliko, wala namang pinag-aralan sa istorya, wala namang pinag-aralan sa Biblia. Pero kayong mga aromado na senador pa raw kayo, napaloko kayo sa katarantaduhan na yan, na si Pedro ang unang papa sa Roma. Napakalayo sa katotohanan yan, mga kababayan. Kahit na kayo magalit sa akin, dalawa ang mga apostol na pinaka-pangunahin. Si Pedro sa pagtutuli, si Pablo sa hindi pagtutuli o sa outside Israel. Ang Roma, hindi pagtutuli yan. Yan ay Gentile siyang Roma sa kategorya ng Biblia. Sino apostol dyan? Eh si Pablo, hindi si Pedro. Pakinggan nyo, sa 13 ng gawa, sinulat ng mga testing, mga eyewitnesses ang nagsulat nito. Hindi ito nakuha sa kalye. Ang sabi ni Lucas, sa 13:46 ng gawa, pakinggan nyo. At nagsipagsalita ng buong katapangan si Pablo at si Bernabe at nagsipagsabi, kinakailangang salitain muna ang salita ng Diyos sa inyo. Yamang inyong itinatakwil at hinahatulan ninyong hindi kayo karapat-dapat sa walang hanggang buhay. Narito, kami ay pasasa mga hintil. Sapagkat ganito ang ipinag-utos sa amin ng Panginoon na sinasabi, inilagay kitang isang ilaw ng mga hintil upang ikaw ay maging sa ikaliligtas hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Nagsasalita si Pablo at saka si Bernabe sa mga Israelita. Ayaw silang paniwalaan. Sabi ni Pablo, yamang itinatakwil ninyo kami, hinahatulan nyo ang sarili nyo na hindi kayo karapat-dapat sa walang buhay, narito, papasahintil kami. Sapagkat ganito ay pinag-utos sa amin ng Panginoon. Inilagay kitang isang si Pablo ang para sa mga intil, kaya hindi si Pedro ang nakakasakop sa Roma. At tarantaduhan ninyo, maghuhusdihin kayo, ang luloko sa kapwa-tao. Niloko kayo ng mga taga-Roma, tapos niloko ninyo pa kapwa ni Pilipino. Napakawawalang yung pastor nitong mga paring ito. Sabihin niyo si Pedro, unang papa sa Roma. Hindi nga niya destino yan, paano siya magiging papa ron? Ang inilagay sa mga hintil si Pablo. Ang liwaliwanag eh. Basahin ko sa Bisaya sandali. Mga kapatid na Bisaya, huwag kayong paloko. Basahin yung Biblia nyo. Kunya,
naisog ug na nag-ingon kinahanglan nga ang pulong sa Dios igamantala pagpuna kaninyo apan kay gisalikway ninyo ug ginahukman ninyo ang inyong kaugalingon nga dili takos sa kinabuhi nga walay katapusan aniya karon mangadto kami sa mga hintil. Bakit? Tuloy, kay mao kini ang gisugo sa Ginoo kanato gibutang ko ikaw nga kahayag sa mga hintil aron ikaw mamahimo nga alang sa kaluwasan ang tud sa kinatugyan sa yuta. Ano? Ang ininagay ng Diyos sa hintil si Pablo, hindi si Pedro. Ang question, napakalaking question, ang Roma ba hintil o Israelita? Hintil. Kaya sino ang apostol doon? Si Pablo, hindi si Pedro. Katarang-taguhan talaga. Ayaw maniwala itong mga Katoliko. Awa naman kayo. Napagluluko kayo. Na si Papa, ang unang papa raw sa Roma, si Pedro. Hindi nga pwedeng mangyari na papa sa Roma si Pedro. Bakit po? Bawal una-una, bawal patawag ng ama. Narinig ni Pedro kay Kristo yun. Paano ngayon si Pedro tatawagin papa, bibless niya yung magpatawag sa kanyang papa. Habemus papam! Meron na tayong ama! Dinadaan kayo sa Latin at saka kung ano-ano yung salita para lukuhin ng mga Pilipino. May papa na tayo! Habemus papam! Ba't kailan ka ba nawala ng papa kung Kristiyano ka? Ang papa, ang ama sa langit Tapos kinuha niyo kay Pedro. Hindi nga papayag si Pedro, bawal ni Kristo Huwag niyong tawagin inyong ama ang sino mang tao sa lupa. Iisa lang ang inyong ama, siyang nasa langit. Ano ibig sabihin, mga kapatid? Imposibleng patawag ng papa si Pedro. At nung si Pedro ay patay na, bago lumabas yung salitang papa,